delivery driver at ngayon daw siya darating. Matagal ko na nga hinihintay nga tong parcel na to kasi kailangan ko nga yun dito nga sa bahay namin. Kaya naman dali-dali ko na nga kinuha nga tong wallet ko para makuha na nga yung pambayad. At pagkabukas ko nga talaga naman sobra ako nagulat kasi pagkakita ko nga 3 pesos na nga lang yung laman nga ng wallet ko. Pero hindi nga ako agad sumuko, talagang hinalungkat ko nga tong wallet ko kung meron pa nga ako natatagong pera dito. At naalala ko nga na meron pa nga ako isang lagayan nga dito ng pera at pagkakita ko nga meron pa ako nakita isang perang papel. Akala ko nga 1,000 yung pala 20 pesos. Kulang na kulang nga to doon sa presyo nga ng parcel ko kasi nagkakahalaga nga yun ng 1,500. Kaya talaga nag-iisip na nga ako ng paraan dito kung paano ko nga mababayaran yung parating kong parcel. At sa pag-isip ko nga bigla ko naalala na marami nga pala kaming naipon nga ng mga bote. At talaga namang nabuhayan nga ako ng loob kasi talaga mababayaran ko na nga yung parcel ko kapag nga binenta ko yung mga yun. Kaya naman dali-dali na nga ako nagpunta nga dito nga sa likod nga ng bahay namin para nga makuha na nga yung mga bote at maibenta na nga. At talagang pagpunta ko nga dito talagang tuwan-tuwa nga ako kasi sobrang dami na pala naming naipon dito mga bote. Binibilang ko na nga lang yung sako nga na merong mga laman na nga na bote at para nga maayos ko na nga rin ito nasa lapag at maibenta ko na nga. At ang bilang nga ng mga sako nga dito na may mga punong-puno nga ng bote ay 11 pieces. At talagang nagulat nga ako kasi nga sobrang dami nga nito mga bote nga na naipon namin na talagang tsak nga ako na malaking pera nga to. 11 pieces nga yung mga sako nga na meron na nga punong-puno nga ng bote at talagang meron pa nga mga bote sa lapag. Kaya talagang dadami pa nga yung bilang ko nga dito sa mga sako nga talagang lalampas mga to ng 11 pieces. Mukhang dahil nga dito nga sa mga naipon nga namin na mga bote nga talaga mababayaran ko nga yung parating ko nga na parcel. At talagang meron pa nga susobra kasi talaga sobrang dami ko nga talaga nakita mga bote dito. Pinupulot ko na nga lang nga lahat nga ng bote nga na nakakalat nga dito sa lapag para nga mailagay ko na nga lahat sila sa sako at wala nga maiwan dito. At dahil marami pa nga bote ang nasa lapag talaga nakapuno nga agad ako ng isang buong sako. Wakas, naisako na natin to mga bote. So isang sako pa lang to. Meron pa rin ditong natitira mga bote. Ayan, kung makikita nyo, marami pa rin boteng mga natitira dito. Ayan, so isasako pa natin yan at kailangan masako na natin yan ngayon bago dumating yung parcel ko. So tara na! Hindi pa nga natatapos nga ang pagpuno nga natin ng bote nga dito sa mga sako. Kaya talagang kumuha pa nga ako ng isang sako kasi marami pa nga bote ang nasa lapag. Ayan. So ito na sa wakas, nakalahati na natin at nakuha na natin lahat nga ng bote dito. Ayan, so ito lang yung kinaya niya, ganyan lang kalahati. Pero marami na rin tayo ditong sako kasi meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na sako ng bote. So tara, buhatin na natin to at dadalhin na natin to sa junk shop. Gano'n kaya aabuti dito, no? So tara na. At dahil natapos na nga rin tayo sa paglagay nga ng bote sa mga sako at talagang inabot nga tayo ng 13 pieces na sako kaya talagang dali-dali na namin to nilabas para nga maibenta na namin. At talagang maganda nga rin dito nga sa ginawa ko, magkakaroon na nga ako ng pera, talaga malilinis ko pa nga tong lugar na to. Kaya kayo mga kapudi, kapag nga uminom kayo ng mga soft drinks o kayo ng mga plastic bottle, talagang itabi nyo yan at ipunin nyo at talagang magiging pera yun. Diba? Nakatulong ka na nga sa kalikasan, talagang nagkaroon ka pa ng pera. Inayos na nga lang muna nga namin yung mga nakalagay nga dito na bote kasi tatalian nga namin itong mga to bago nga namin isakay nga to sa mga sasakyan para nga may dala na nga sa junk shop. At talagang nagugulat pa nga rin ako sa sobrang dami nga naming naipon kasi sa tala ng buhay ko ngayon lang ako magbibenta ng ganito karaming plastic bottle. So ito na mga kapudi, so sa wakas nakuha na natin lahat nga ng bote at lata doon nga kay Lamang Ray. At ito na nga, nandito na nga itong mga ibebenta nga natin para sa pambayad nga ng parcel ko. Ayan, so ito ang dami. Grabe, nagulat din ako na ganito karami pala yung may benta natin. So sana talaga umabot to, talaga maging mahal nga yung presyo niya para talaga mabayaran ko yung parcel ko kasi parating na yun. Ay, so tara na, dali na natin ito sa pinakamalapit na junk shop para maibenta na natin siya. So tara na! So dito natin siya isasakay. Ayan, so dito natin siya isasakay. Dito sa kolong-kolong. So dito natin siya isasakayan. So kailangan natin maitali yan ng straw para talagang hindi sila maglaglagan dyan. So tara, ayusin na natin. At dahil first time ko nga lang magbebenta nga ng ganito nga karaming mga plastic bottle, kaya talagang hindi ko alam kung magkano nga magiging presyo nga nito. Medyo matagal-tagal na nga rin kasi nung huli nga ako nagbenta nga sa junk shop, kaya hindi ko rin alam kung magkano nga yung presyohan kada isang kilo. Isa-isa na nga namin tinatali nga itong mga sako nga na meron nga mga bote para nga maisakay na nga namin dito sa kolong-kolong nga na inarkil ako. Hindi nga kasi kakasya nga to lahat nga to kapag nga sinakay nga to sa sasakyan, kaya talagang nag-arkilan na lang ako ng kolong-kolong para nga madala nga silang lahat. At talagang tulong-tulong na nga kami sa pagtali nga nitong mga sako nga na to kasi sobrang dami nga nito at baka abuti nga kami ng gabi. At baka abutan nga rin ako dito ng delivery driver tapos wala nga akong pambayad kaya kailangan na nga namin itong maibenta. At dahil nga sobrang dami nga nitong sako nga na to, talaga medyo nahirapan nga kami at medyo natagal nga sa pagtatali. Pero dahil nga sa pagtutulong-tulungan nga namin lahat, talaga natapos na nga rin namin siya agad at talagang isasakay na namin siya sa kolong-kolong
kolong-kolong para madala na namin siya sa junk shop. Medyo kinakabahan pa nga ako dito kasi baka nga hindi magkasya nga tong sako nga na napakarami na punong-puno nga ng mga bote at talagang mag-arkila pa ako ng another ba na kolong-kolong. Mukhang dito pa nga lang sa kolong-kolong talagang lugi na nga ako pero talagang confident nga ako kasi sobrang dami nga naming naipong bote at sa tingin ko mahal nga itong mga to. Pinapatas na nga lang namin nga ng ayos nga itong mga sako nga na punong-puno nga ng bote para talagang magkasya nga silang lahat. At mukha nga na kahit nga patasin ko nga ng ayos nga yung mga sako nga dito nga sa kolong-kolong na to, mukhang hindi nga magkakasya sa sobrang dami nga. At maya-maya nga lang napuno ko na nga rin ng kalakal nga itong inarkila ko nga ang kolong-kolong at talagang sobrang saya ko kasi sobrang dami nga. At dahil puno na nga itong kolong-kolong, agad-agad ko na nga siya pinatalian kasi hindi nga namin pwede to dalhin nga sa junk shop na hindi nakatali kasi baka mahulog to sa daan. Talagang pinahigpitan ko nga kay kuya nga yung pagtali nga dito nga sa mga sako para nga hindi nga mahulog pagpunta nga namin sa junk shop. At dahil sobrang dami nga naming naipong ang kalakal, talagang hindi nga nagkasya nga yung iba nga dito nga sa kolong-kolong nga na inarkila ko, kaya naman pinalagay ko na nga lang siya dito kay Mang Ray. Meron nga kasing kolong-kolong nga si Mang Ray kaso nga maliit nga lang kaya hindi to nga yung ginamit namin para dito nga ilagay mga kalakal nga na naipon namin. At lahat nga nang natira dun nga sa mga hindi nga nagkasya nga doon sa kolong-kolong nga na inarkila ko, dito nga nilagay nga sa kolong-kolong ni Mang Ray na maliit. Diba? Dito pa lang talaga malalaman nyo na sobrang dami namin dadaling kalakal nga doon sa junk shop at mukhang malaki nga tong pera. At ito na nga, ready na nga lahat nga ng mga kalakal nga namin at naipatas na nga namin siya dito nga sa mga sasakyan nga nila at dadalhin na namin sila sa junk shop. Hindi na nga kami nagtagal nga dito nga sa bahay namin na talagang dadalhin na namin siya sa junk shop kasi baka maabutan pa nga ako ng delivery driver dito tas wala akong pambayad. At talaga mukha nga kami ditong isang batalyon nga papunta nga sa junk shop sa sobrang dami nga naming kalakal na dala. Dito na nga ako umupo nga sa inarkila ko ang kolong-kolong at talagang medyo nahihirapan nga ako dito nga sa pwesto ko kasi sobrang dami nga namin sakay na kalakal. At talagang hindi na nga ako nakatiis kaya naman lumipat na nga ako dito nga sa motor para nga hindi na nga ako mahirapan. Pupunta nga kami sa junk shop nga na sinabi ni Mang Ray kasi sabi niya daw dun daw mas maganda nga daw magbenta ng kalakal at talaga mas malapit pa sa bahay nga namin. Ayan, so nandito na nga tayo sa junk shop. So dito na natin bebenta ang ating mga kalakal. So tara na. At talagang saglit nga lang yung naging biyahe nga namin at nakarating na nga rin kami dito sa junk shop. Kaya naman agad-agad na nga namin pinakalas yung tali para nga maibenta na nga itong mga kalakal na naipon namin. At talaga nagpatulong na nga kami sa mga tao nga dito nga sa junk shop para talaga mas madali namin maibaba kasi sobrang dami nga namin dalang kalakal. At talagang tumulong na nga rin ako para talaga mas mapadali at talaga mabili na nga agad to at talaga mabayaran na ako agad at mabayaran ko na rin yung parcel ko. Wini-wish ko na nga lang sa mga oras na to na umabot nga talaga ng lagpas nga 1,500 nga itong benta nga namin dito sa mga kalakal para talaga may sobra pa sa pangbayad sa parcel ko. Kakababa pa nga lang ng kalakal namin dito at talagang hindi pa nga nagiinit, talagang inumpisa na nga agad nilang timbangan kasi medyo marami nga itong mga dala namin. At habang nagtitimbangan na nga itong sila kuya, talagang kinakabahan nga ako kung magkano nga yung kakalabasan nga nito mga kalakal nga namin. Binibilisan na nga ni kuya yung pagtitimbang nga dito nga sa mga dala namin kasi kung babagalan niya nga talagang aabuti kami ng gabi sa sobrang ang dami namin dalang kalakal. At sana talaga malaki nga yung kitain nga neto para talaga makapagbayad na nga rin ako dito nga sa inarkala ko ang kolong-kolong. Kami na nga lang yung tao nga dito sa junk shop kasi pasara na nga sila, buti na nga lang talaga nakaabot nga kami. Kaya talagang pasensya nga dito nga kay kuya na nagtitimbang kasi mukhang uuwi na nga siya, pinagtimbang ko pa siya ng sobrang daming kalakal. Ito na nga yung last nga na ititimbang niya nga na mga kalakal na namin at talagang sa wakas natapos nga rin, matapos nga ng maraming ang timbangan. At nililista na nga lang nila kuya nga yung mga tinimbangan nila na kalakal namin. Ayan, so natapos na ang timbangan. So titignan na lang natin kung magkano ang inabot ng mga kalakal natin. So nga ng mga kalakal natin. Pumwesto na nga ako dito sa mahiwagang pwesto dito sa junk shop kasi dito nga nagkakaroon ng abutan. Abutan ng pera. So inabot daw lahat ng ating kalakal ng 32 kilos. Yay! Ang dami. Natin kung magkano ating kikitain. At sa ganung karami nga nakalakal nga na nadala natin, talagang inabot nga siya ng 32 kilos at ito nga yung naging presyo niya. Ayan, so meron tayong 219 pesos. 1.5 yung ano natin, 1.5 yung parcel natin, pero papandagdag na natin. Inabot. Diba? 219. Ayan, salamat po. Yung piso po. Ako na po. Ayan, so meron tayong 220 dito na napagbentahan ng bote. Salamat po. Ayan, so ito na. Wala na akong masabi. Kulang pa tong 220 pesos sa pambayad ko sa inarkala kong kolong-kolong. Parang ginawa ko dito, pinagkalakal ko yung may-ari ng kolong-kolong.